Ang sabi ni Trillanes, ni dating Senador Sani Trillanes, ah, ang susunod daw na na arrest warrants, ang malamang Albayalde, Bato, Bongo at saka Albayalde. Doon daw ang sigurado niya. Actually kasi mga kabunyog, 8 yan na co-perpetrators. 8 co-perpetrators yan, di ba? Ibig sabihin, sabi doon sa ICC, sa confirmation of charges hearing, hindi magagawa ni Duterte. Si Duterte yung principal. Kaya lang, si Duterte ang pinaka-mastermind, siya ang pinakautak ng lahat, yung war on drugs. Kaya lang, hindi naman magagawa yung mga pagpatay na yon nang wala siyang co-perpetrators. 8 ang co-perpetrators niya. 8 mga kabunyog. Yun ang lumabas sa confirmation of charges hearing. Sino-sino ba yung 8 na yon? Unang-una siyempre si Bato de la Rosa. Paano naging co-perpetrator si Bato de la Rosa? Ay siyempre, panahon pa lang ng Davao, doon nagsimula yung mga Davao Death Squads na yan. Yung chief of police noon, si Bato. Siya ang nagpatupad ng Davao Death Squads na yan sa Davao. Yan, co-perpetrator si Bato. At nung naging PNP chief siya, Oplan Tukhang, ginawa nilang national. Kung ano yung ginawa nila sa Davao, ginawa nila sa buong bansa. Yun, si Bato ang nagpatupad noon. At ang ginamit niya ay PNP. Oplan Tukhang. Yan yung organizational policy ng PNP sa war on drugs. Yan ang unang co-perpetrator. Ang sumunod na co-perpetrator ay si Bongo. Si Bongo, ano ang papel niya? Nalalay siya ni Duterte. Ang sinasabi ni Bongo, wala naman akong naging papel dyan. Hindi naman ako part ng PNP, wala akong alam dyan. Oo, hindi ka part ng PNP. Pero pag may mga iuutos si Duterte, kung may mga iuutos si Duterte sa mga death squads, sinong nagdadala ng utos? Ikaw, Bongo. Ikaw yung tagadala ng utos ni Duterte. Kapag may ipapaabot yung mga death squads, yung mga tao ni Duterte sa baba na nag-i-implement ng kanyang order, pag may ipapaabot sa presidente, kanino dinadaan? Sa'yo rin yun, Bongo. Sa'yo rin yung Bongo. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, si Bongo, sinasabi niya wala daw siyang naging partisipasyon. Sus, ikaw yung daanan ng command ni Duterte sa mga tao. Ikaw rin yung daanan ng pagpapaabot kay Duterte galing sa mga taong nagsasagawa ng mga pagpatay. Yun. Kapag nagawa na yung pinapatrabaho ni Duterte, binibigyan ng mga rewards. Ikaw, Bongo, ang nagpapadala ng rewards. May testigo ba niyan? Yes! Sila Las Cañas, sila Matubato. Sino pa? Si Ruyena Garma. Yun, kaya mabigat. Kaya ang pangalawang co-perpetrator ay si Bongo. Ang pangatlo ay si Albayalde. Si Albayalde ang PNP chief matapos si Bato. Pag-retire ni Bato sa PNP, ang nagpatuloy ng Oplan Tukhang ay si Albayalde. Yan. Kaya yan yun. Mga kabunyog. Sino pa ang mga kasamang co-perpetrators? Sila, yung napatay ng PNP chief, si Kaskulan. Pang-apat yun. Ang mga co-perpetrators, 8. Bato, Bongo, Albayalde, Kaskulan. Yan. Ang 5, Danau. Si Danau, CIDG ba yun? CIDG ba yun si Danau? Pang-5 si Danau. Pang-6 si Dante Giran. Si Dante Giran, NBI. Dati rin kasi yan sa Davao eh. Ano yan? Kasama yan sa Davao ay sa co-perpetrators. Si Vitaliano Aguirre, DOJ. Yan yung mga sino pa ba? Sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Doon sa mga co-perpetrators, si Dante Giran, NBI, si Vitaliano Aguirre, DOJ. Ang PIDEA, si Lapinya ba? Kasama si Lapinya, no? Si Isidro Lapinya kasama, PIDEA. Kaya yan yung mga involved na co-perpetrators. Kaya lang ang mauunang magiging subject ay si Bato, ay si Bongo at saka si Albayalde. Sabi ni Trillanes, mga kabunyog. Ayon kay dating Senador Sani Trillanes, lalabas na, susunod na ang kay Bongo at kay Albayalde. Based yan sa kanyang nakuhang mga informations. Yan Kaya itong si Albayalde, tumakbo itong mayor ng Angeles City. Tumakbong mayor, natalo. Ang alam ko, pumunta itong Canada, baka bumalik na. Baka bumalik na. Ayan, si Albayalde, sangkot yan. At saka si Bongo. Ayon kay Trillanes, ito yung mga susunod. Ito na raw yung susunod na magiging subject ng warrants of arrest. Kaya ito mga kabunyog? Matindi talaga, mauubos yung mga sumunod sa order ni Duterte.
Lahat ng sumunod sa order ni Duterte, naging mga kasangkapan ng war on drugs. Ayan, pinapanagot na sila ngayon. Ano? Ayan ang nangyayari sa kanila. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano na ito? Si Bongo, makikita mo naman yung reaksyon ni Bongo nung ini-interview ng media, mangiyak-ngiyak eh. Kaya lang kahit anong iyak-iyak niya, sa bagay, grabe naman ang ginawa sa kanya ni Duterte. Unang-una, mula sa pagiging super alalay, ginawa kang cabinet rank, yung ranggo niya, presidential, presidential assistant, special assistant to the president, yun nga pala ang official na title niya, SAP, ang tawag sa kanya, SAP Bongo. Oh. Kaya napakamakapangyarihan ni Bongo noon. Walang naa-appoint kay Duterte noon na hindi dumadaan sa kanya. Ang tawag sa kanya, Kuya Bongo. Di ba? Sap Bongo. Kaya makapangyarihan si Bongo noon. Tapos tumakbo siyang senador. Oh, naging senador siya. Oh, pangalawa niya na ito, top notcher pa. Okay. Ang daming proyekto ang na maniobra nila ni Duterte. Yung mga billion-billion projects ng mga korporasyong pag-aari ng kanyang pamilya. Di ba mayroong joint venture si Diskaya at saka yung construction company ng pamilya niya? Oh, kaya nga siya kakasuhan ni Ombudsman Buying eh. Prohibited transactions, conflict of interest. Bakit? Special assistant ka to the president, sap ka. Ang lapit mo kay Duterte, tapos billion-billion yung nakuhang proyekto ng pamilya mo. Kasusyo si Diskaya. Huwag mong sabihin hindi ka nakialam doon. Di ba? Oh, kaya ito na ngayon mga kabunyog. Kumbaga si Bongo, naging ganyan siya, naging senador, tapos sobrang yaman na niyan. Yung mga kontrata sa Farmally, mga tao ni Bongo yon, di ba? Yung si Lloyd Christopher Lau, tao ni Bongo yon. Pinagkatiwalaan ni Duterte yan. Kaya nga, umabot sa puntong nag-aaway na sila Sara. Yung mga anak ni Duterte, sila Sara, nag-aaway na kay Bongo. Bakit? Mas marami nang nakukuha si Bongo. Mas marami nang nakukuha si Bongo. Ang kasabwat ni Bongo, si Hanilet. Sila yung malapit kay Duterte. Kasi sila yung laging nasa Malacanang. Samantalang yung mga tunay na anak ni Duterte, sila Pulong, sila Baste, sila Sara, nandun sa Davao. Kaya di ba, may conflict yan si Bongo at saka si Sara. Oh. Kaya lang, syempre, si Duterte, hindi niya rin kasi, paborito niya rin si Bongo kasi parang yan na yung tunay niyang anak, nakasama niya lagi. Pero ano naman yan kay Bongo? Ang kapalit naman nun, grabe ang kontratang nakuha ng mga construction companies ng pamilya niya. Pangalawa, naging senador siya. Hindi naman siya magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Dinaan lang sa yung mga ng DOH, ginawang malasakit centers. Nangalan ni Bongo ang nandun. Kaya yung mga tao, paniwala na si Bongo ay mabait, malasakit, mapagmalasakit. Kaya ngayon, ang ginagamit ni Bonggong rason, hindi naman daw siya sangkot sa war on drugs. Kasi ang role niya daw, ay magserbisyo. Hindi daw siya involved diyan sa mga war on drugs na yan. Hindi daw yan yung trabaho niya eh. Sabi ni sabi ni Bongo, hindi naman daw yun. Kaya lang wala na siyang magagawa diyan. Kasi maraming mga testigo ang nagpapatunay, matindi ang naging papel niya. Huwag siyang magdrama na siya'y ordinaryong ignoranting parang civilian official. Hindi. Hindi. Huwag kang magdrama ng ganun, Bongo. Anyway, mga kabunyog, so yan na. Lalabas na. Lalabas na ayon kay Trillanes ang susunod na arrest warrants. At si Bongo yan. Si Bongo, si Albayalde, yan daw ang sigurado. Sila yung posibleng mauna